Nasa linya natin si Dr. Dante Palabrica. Siya po ay Assistant Secretary for Livestock ng Department of Agriculture. Asek, magandang umaga. Si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DCWB GTV. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel and Weng. Ngayon lang po namin narinig itong rabies sa baka at sa baboy. Paano ba natuklasan ng DA ang ganitong mga kaso? Well, nangyari ito sa Marinduque at ang veterinaryo na naka-assign sa Marinduque reported that to the Department of Agriculture na mayroong mga nakagat ng aso na may rabies at nung makagat ang baka at ang baboy, chinek nila antigen testing and then kinonfirm ng Bureau of Animal Industry na ito ay rabies. Okay. So nakagat po ng aso? Tama ho ba, Dr. Palabrica? Yes. Tama ka doon. Pero ang rabies po, Doc, hindi po siya likas na nakikita sa baka at saka sa baboy. Well, alam mo, noong araw, noong 1970s, nung estudyante pa ako sa UP, ang amin lang nakikita yan sa aso. Tapos ngayon nitong huli, pusa. Ngayon pati nga daga, di ba? Daga ho, meron daw niyan eh. Nakagat kasi ng rabid na aso na itatransfer yung virus to the host na nakagat. Tapos nagkakahawa-hawa po yung iba pa sa iba pang hayop. Kailangan may contact, let's say nakagat yung asong ulol, kakagatin yung baka, kakagatin yung baboy. Yan ang nangyari sa Marinduque at pati sa noong 2023, 20 baka ang namatay sa Pampanga dahil din sa rabies. Same case din, nakagat din po ng aso tapos nagkahawa-hawa na lang. Nagkagatan tapos kinagat yung baka, namatay yung mga baka. So dapat po pala, pag merong recorded na nakagat ng asong ulol na ibang hayop, dapat ina-isolate yun para hindi makapanghawa sa iba o hindi makakagat din ng iba? Importante na ma-isolate tapos ang pinakamaganda lumapit sa veterinaryo na marami naman tayong veterinaryo at Department of Agriculture, provincial vet, at saka municipal vet. So, they are in a position kasi may SOP na yan eh. Dapat po yung pinapatay agad? Yan. Kailangan i-identify mo muna. Opo. And we have the right diagnostic system for that. Fully enforced naman yan sa baba. Opo. Okay. Nakakita na tayo, Weng, ng isang tao na kinagat ng asong may rabies. Yes, At nakita natin kung paano naulol yung tao. Minsan Takot nga sa nangangagat, tubig, nangangagat din, makakapuso. Pero ito bang partikular na kasong ito? Nabantayan ba yung naging lagay nitong mga hayop, itong baka at yung baboy na nakagat po ng asong may rabies? Ano ba? Nangagat ba sila? Nanuwag? Naulol? Nagwala? Paano ang ginawa dyan na Dr. Palabrica? Parang asong may rabies din ng mga baka. Nangihina, naglalaway, umiikot. Tapos after a while, mamamatay din ito dahil mabilis ito kumalat sa loob ng katawan ng animalya. So, ni-record ito sa Marinduque ng ating veterinaryo. Kaya nga, dahil doon sa report na yon, ang Department of Agriculture ay nagsimula ng rabies campaign dahil bawat araw isang taong namamatay sa Pilipinas dahil sa rabies. Napabayaan ng dahil nga dumami, mahigit 20 milyon na yung aso at pusa. Kailangan may rabies vaccination. Kundi hindi din tao, pati mga animalya na kagatin niya ay pwede niyang tamaan din ng rabies. Yun. Pag halimbawa po, Doc, namatay sa rabies ang isang nakagat ng asong ulol ng kapwa hayop,
Paano po ang pag-dispose nun? Well, as usual, kailangan yan ibaon sa ilalim ng lupa at para hindi kumalat, no? At the same time, pero under the Air Clean Act, hindi na pwedeng magsunog. Yes. Kaya importante na i-condemn na lang yung animalya at ibaon ng malalim para hindi na kumalat yung sakit. Linawin ko lang, Asek Palabrica, ang babakunahan po natin ng anti-rabies yung mga aso. Hindi po ito mga baboy, hindi Yes. po yung baka. Oo. Yes, actually, Yung source. na-misquote nga ako na babakunahan yung baka. Hindi. Ang primary source yung aso at pusa. Kaya doon nakatuon ang konsentrasyon ng Department of Agriculture dahil alisin mo yung source, hindi naman tatamaan yung mga kakagatin na animalya. Kadalasan kasi, Weng, ako nag-aalaga ako ng aso. Yung mga aso ko, nasa loob lang ng bakuran eh. Oo, hindi lumalabas. So, madalas yung ako nakakagat, pero okay naman ako. Hindi naman ako naulol. Dahil malinis eh. Oo, Malinis yung correct. paligid. Ang sinasabi nila, ang asong gala, ayan daw ang madalas tamaan ng rabies dahil nga kung ano-ano kinakain. Contaminated ang Contaminated, food, oo. marumi ang pagkain. Ang mga hayop ba, halimbawa ang baka, ang baboy, Dr. Palabrica, ang manok, nakakain ng maruming pagkain na may rabies. Nagkakaroon ba sila ng Nagkakaroon ganon? ba sila ng rabies din? Kahit hindi sila nakagat. Asek, Ganito, yung rabies kasi is a virus, and it is transferred by dogs ng pagkagat. So, kung sasabihin natin na magkakasakit ng rabies yung mga kumain, mayroong posibilidad. Pero wala pang akong nababasa na journal about it. But ang nakikita namin sa field ngayon ay yung pagkagat ng asong ulol sa baka at namamatay at sa baboy. Yun. Ang anuman pong alaga, baboy man yan o baka man yan, namatay dahil sa rabies, hindi pwedeng lutuin, ibenta. Kasi may ibang nagsasamantala, Joel. Botsa nga, Yun pinagsasamantalahan nga, Baka gawing longganisa eh. Totoo yan. Gawin na ibang byproduct, hindi po ba, Dr. Palabrica? Bawal po yon. Bawal yun kasi zoonotic disease ito eh. Ibig sabihin ng zoonotic, pwedeng i-transfer from animal to human. So, sa National Meat Inspection Code, bawal ang may sakit na animalya na kainin dahil hindi mo alam pagka pumasok sa katawan ng tao kung itong virus na to ay lalago o lalaki. Hindi tulad ng ASF. Ang ASF kasi kahit kainin mo, hindi nagkakasakit ang tao dahil ang ASF ay sakit ng baboy na sa kapwa baboy lamang lumilipat. nakukuha. Oo. So ito, halimbawa, ganito malinaw mga kapuso, Yes. no? Pagka nakakain po kayo, halimbawa, yung Namatay alaga niyong namatay baka alagang o baka, baboy. nakagat pala ng aso, no, na may rabies, at nakain po ninyo, tatamaan po kayo ng rabies. No? Yun. So naita-transfer po sa ano yan. Dapat hindi po nakakain. Ang ganito ang gagawin natin, pupunta tayo sa palengke, Oo. bibili tayo ng baka, nakagat ba ng aso yan? Wala namang Bago mo bilhin, di ba? walang aamin sa'yo. Lalo na kung nagbebenta ng botsa, mga siraulo yun eh. Oo, talagang Diba? Ang importante lang talaga, Dr. Palabrica, dapat dumaan po sa NMIS, Yes, yung mga marka binibenta, nila. no? Oo. ng mga pagkain Yes. sa palengke. Yes, and NMIS is also under my supervision. Opo. And I can guarantee you that our NMIS people are doing their job hanggang magdamagan yan sa katayan. At they always see to it that yung ating mga consumer will have the best food, no? Hindi infected. Kasi immediately yan, pinakukondemn ng NMIS yan pag may nakita. Magagaling yung mga tao natin sa NMIS sa kabai Yes, sir. dito sa atin. Wala pong simptomas. Halimbawa, bibili ako ng karne. Paano ko malalaman kung may rabies ito o Yun wala? nga. Wala ba tayong Walang mga palatandaan? palatandaan?
Wala pang naitatalang Oh. mga pag-aaral tungkol doon sapagkat itong mga lumalabas na kasong ito ay paputok-putok lang at hindi nakikita. May mga kumain ng animalya na may rabies pero hindi naman nagpakita. Pero as I said, anything na infected, lalo na zoonotic disease, kailangan pag-ingatan natin. By the way, ang Pilipinas is the only country in Asia with an official endorsement from the World Organization for Animal Health o WOA para pagdating sa rabies. Tayo ang the only country na nagtutulak ng sa rabies. And the Philippines is the third in the world. So very conscious ang Department of Agriculture at ang Department of Health to prevent itong rabies na isang patay, isang araw na itinala noong 2023. Okay. Mhm. Ano naman po itong anthrax Yan. sa mga Ano ba yan? alagang hayop? Okay. Delikado rin ba yan? Well, anthrax, dito sa Pilipinas, nung nagtala ito ng anthrax, yung ng 2022, ito'y sakit ng may spores na nakukuha through inhalation, ingestion, or cutaneous. Ibig sabihin, kapag ang tao ay may sugat at lumapit sa animalya na may anthrax, ay tatamaan siya. Pero handa ang Department of Agriculture at sa ilang dekada na panayang gawa ng anthrax vaccine ng Department of Agriculture. Actually, every year nagko-condemn na ang bakuna pag nag-expire ito. And we continue to produce it. At naka-preposition na ang mga anthrax vaccine natin sa Region 2 dahil ang Region 2 ang madalas tamaan at may kapabilidad ang Region 2 na mag-analyze kaagad kung ang baka ay may sakit ng anthrax. And immediately kinukonfirm yan dito sa main office para malaman natin kung anthrax. At tulad din ng rabies, kailangan itong ibaon, sunugin, wag na sunugin, ibaon upang hindi ito kumalat. At karamihan nangyayari ito pag malapit ng umulan. No? Laganap na po ba yan dito? Wala. Hindi yan laganap. Sa ibang bansa na nasa yung Laos, may report. Wala dito yung anthrax dito, hindi ganun katindi. At karamihan isolate lang yan sa Region 2. Pero sa ngayon, Asek, wala tayong recorded na anthrax case sa mga alagang hayop sa Pilipinas. Meron lang tayong vaccine for preparation, kumbaga. Yes. Ayan, Wala tayong anthrax at huwag tayong matakot sapagkat handa ang gobyerno at naka-preposition na ngayon yung mga bakuna sa Region 2. Speaking of bakuna, alam mo, ang pangunahing problema pa rin natin sa livestock, particular sa baboy, yung ASF. Yung African Swine Fever. Pero kamusta po yung bakunahan po sa ASF, Dr. Palabrica? Well, as of now, aktibo ang Department of Agriculture na pakikipag-usap sa Food and Drug Administration upang mailabas yung mga bakuna at maaprubahan na ng FDA. Meron ng 3 bakuna na nakasala ngayon sa FDA at base sa pronouncement ng ating Secretary Kiko ay baka before the end of this year ay lalabas na ito. At importante ito upang maging matagumpay ang pagre-repopulation ng baboy natin na nalimas ng ASF. Hindi kaya makadagdag to sa presyo ng baboy? Oo. Mahal po ba yung mahal daw bakuna? Mahal. 1,000 yata o 500 piso. Parang ganun. Oh. Bawat isa? Bawat tarak. Alam mo, pagka maraming bakunang papasok, bababa ang presyo. Baka bumaba presyo. Bababa yun. Ang takbuhan ngayon ang alam ko mga 400. Pero papasukin mo yung mga kalaban yan, babagsak yan. At napakaliit ng parte ng presyo ng bakuna para maapektuhan ang presyo ng baboy. Marami na bang gumagawa, Doc? Marami nang gumagawa ng bakuna? Ang una kasing impormasyon natanggap namin, Vietnam lang daw eh. Yes, isa pa lang. Isa pa lang daw eh. Meron na sa Vietnam 2. Isa sa Korea,
isa sa Chulalongkorn sa Thailand, at 2 hanggang 3 sa Europe ang gumagawa. So, paspasan ang gawaan ito sapagkat ito ang sa 44 years ko dito sa livestock, no? Ito ang pinakamatinding sakit na pumasok na naramdaman ko bilang veterinaryo. Okay. All right. Salamat po, Asek. Mag-ingat ka, ha? Magandang umaga. Sir, thank you. Marami rin salamat sa inyong dalawa. Si Thank you. Assistant Secretary Dante Palabrica, Assistant Secretary for Livestock ng DA. At isa sang veterinarian. malinaw